Magandang umaga mga mag-aaral sa ikasyam na baitang. Ako si Binibining Ira Santiaguel, ang inyong guro sa Filipino. Sa umagang ito, isa na namang akdang pampanitikan ng ating kikilalanin. Handa na ba kayo? Bago ang lahat, sino sa inyo ang mahilig magbasa ng kwento? Alam nyo ba na ang maikling kwento ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng panitikang Pilipino? Ang ating kultura ay napakayaman sa mga maikling kwento na nakapaloob sa mga kasaysayan ng ating mga bayan, pangyayari at paniniwala. Ang mga maikling kwentong ito ay sumasalamin sa ating kultura at pagka-Pilipino. Ngunit, ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isa sa mga anyo ng panitikan. Ito ay maiksing salaysay na naglalaman ng isang kwentong may mahalagang pangyayari. Alamin natin ang maikling kasaysayan ng maikling kwento. Bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroon na tayong abilidad sa sining at panitikan. Karamihan sa mga panitikan sa panahong ito ay nagmula lamang sa iisang tao, gamit ang pagsasalin dila na ipapasa-pasa ang mga ito sa iba't ibang tao at lugar. Noong panahon naman ng mga Kastila, humina ang pagsulat ng maikling kwento dahil sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at nagtuturo ng mga aral mula sa Biblia na kinapapalooban ng mga aral at utos ng Diyos. Ang kauna-unahang aklat ng mga halimbawa ng maikling kwento sa panahon ng Kastila ay ang Doktrina Kristiyana. Pagsapit naman ng panahon ng mga Amerikano, muling sumigla at umunlad ang panitikan ng Pilipino dahil sa malaking impluwensya ng panitikang Ingles. Muling lumitaw ang mga manunulat at nadagdagan pa ito ng mga manunulat ng Ingles. Tinatawag din itong panahon ng ilaw at panitik dahil ganap na nahasa ang mga manunulat sa sining ng maikling katha. At ang panahon ng mga Hapon, tinaguri ang gintong pahina ng panitikang Pilipino dahil pinaiiral ng mga Hapon ang paggamit ng wikang pagbansa sa pagsulat. Sa bawat panahon ay makikita natin ang pag-unlad ng ating akdang pampanitikan gaya ng maikling kwento. Narito naman ang mga elemento ng maikling kwento. Una ay ang tauhan. Ito ang tawag sa mga gumaganap o aktor sa maikling kwento. Mayroon tayong dalawang uri ng tauhan, ang tauhang bilog at ang tauhang lapad. Sa tauhang bilog, ang tauhan ay nagbabago ang pag-uugaling ipinapakita sa kwento. Nagiging maamo ang dating malupit o mabagsik o ang likas sa makasalanay nagiging banal. Samantalang sa tauhang lapad, ito naman ang tawag sa tauhang hindi nagbabago. Kung ano ang ugaling ipinakita niya sa simula, hanggang sa wakas ay ganon pa rin. Ang pangalawang elemento ng maikling kwento ay ang tagpuan. Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap at kailan naganap ang isang kwento. Sumunod naman ay ang banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. May 5 bahagi ang banghay. Una ay ang panimula o simula. Dito ay magpapakita ng magandang direksyon ng kwento. Dito din ay madalas na ipinapakilala ang mga tauhan at ang tagpuan. Ikalawang bahagi ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. Dito rin unti-unting ipinapakita ang suliranin na kakaharapin ng mga tauhan. Sa ikatlong bahagi ng banghay, ang kasukdulan, dito ay bahagi ng kwento na nagpapakita ng lubhang kawilihan sa daloy ng kwento. At masasabing ito ang pinaka-nakakapanabik na bahagi ng kwento. Ika-4 ay ang kakalasan. Ito ay bahagi ng kwentong magbibigay sa mambabasa ng pag-iisip tungkol sa iba't ibang issue o suliraning nakapaloob sa kwento. Ito rin ay madalas na tinatawag na tulay sa wakas. At panghuli, ang wakas. Ito ang resolusyon o kahihinatnan ng kwento. Ito ay maaaring tumukoy sa kung paano nagwakas o natapos ang kwento. Maaaring masaya o malungkot na pagwawakas. Balikan natin ang elemento ng maikling kwento. Ika-4 na elemento ay ang suliranin.
Ito ay tumutukoy sa problemang ikinakaharap ng mga tauhan sa kwento. O ito yung tinatawag na problema sa isang kwento. Panglima ay ang paksang diwa. Ito ay ang pinakakaluluwa ng kwento. Ito ay tumutukoy sa pangunahing tema o kaisipan ng maikling kwento. Pang-anim, tunggalian. Ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan o tao laban sa kalikasan. Pag sinabi nating tao laban sa tao, ang magkalaban o magkatunggali dito ay kapwa-tao, maaaring kontrabida laban sa bida. Ang tao laban sa sarili naman, ang mismong kinakalaban mo ay ang iyong sarili. Maaaring sariling pananaw, sariling paniniwala, o sariling pananampalataya. Sunod ay ang tao laban sa lipunan. Ang kalaban ng tao ay lipunan o yung mga taong nakapaligid sa kanya. Sunod ay ang tao laban sa kalikasan. Ito ay isang uri ng tunggalian kung saan ang kalaban o katunggali ng tao ay ang mga natural na pangyayari tulad ng lindol o ng bagyo. At panghuli ay ang simbolismo. Ito ay mga salita o pahayag na nagiiwan ng iba't ibang pagpapakahulugan sa mga mambabasa. Ngayon, naunawaan na po ba ang maikling kwento at ang mga elemento nito?